Hello guys, this is Sir Mars and you are watching Lectures ni Sir Mars. So sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa live loads at ang basis natin ay yung latest edition ng National Structural Code of the Philippines, which is the NSCP 2015. So again guys, this is still under sa subject na structural theory. Okay, i-review muna natin guys yung ating classes of loading. So meron tayong tatlong classes ng loadings. Yung una nga is yung dead load, which is discussed in the last video. Ngayon naman ang pag-uusapan natin is the live load. Tapos yung susunod nito is yung mga environmental loads such as the wind loads at saka earthquake loads. Yung snow at saka rain loads are part of the environmental loads also. Okay? So again, yung pag-uusapan natin sa video na ito is yung live loads. Okay? So let us first define ano ba yung live loads. Okay? So live loads are loads of varying magnitudes and or positions caused by the use of the structure. So ayun, so this is loads. These are loads with varying magnitudes. Ibig sabihin, hindi katulad ng sa dead load na yung kanyang magnitude or yung amount ng load is constant. Dito sa live load, yung ating load dito ay nagva-vary yung kanyang magnitude. Ibig sabihin, hindi constant yung ating magnitude, no? And yung ating position or yung point of application ng ating load is also varying. Ibig sabihin, hindi siya fixed at specific point. So, yun yung ating tinatawag na live loads. Okay, so they may be caused by the weight of objects temporarily placed on the structure, moving vehicle, or natural forces. So, para maintindihan natin guys, so for example, sa building, yung ating mga live loads dito is yung mga occupants ng ating building. Ibig sabihin yung mga tao, yung mga weight ng mga tao, no? Kasi hindi naman sila, yung magnitude natin is varying. Ibig sabihin, iba-iba yung ating weight, iba-iba yung weight ng occupants, and iba-iba yung point of application ng ating mga live loads. Okay? So, ayun. Tapos, another is, yung pwede natin makonsider na live load is yung mga equipments na ilalagay natin sa ating building. Or pwede din yung mga tables, yung mga chairs, yung mga bed, cabinets, mga ganun. These are temporarily placed on the structure. Pwedeng malipat-lipat. So that is why they are called live loads. Okay? So, ayun. So, there are two types of live loads. Okay? So, yung una is yung tinatawag nating live loads para sa buildings. And yung pangalawa is yung live loads for bridges. Okay? So, yung pag-uusapan natin guys sa structural theory is only the live loads for buildings. Okay? Pero kung meron akong time guys, ay pwede ako mag-discuss ng live loads for bridges. Okay? Sige. So, of course, iba yung live loads for bridges kasi yung ating mga live loads doon ay yung mga sasakyan na dumadaan sa bridge. Okay? So, ayun. So, dito tayo guys sa live loads for buildings. The floors of buildings are assumed to be subjected to uniform live loads which depend on the purpose for which the building is designed. Yung ating mga live loads guys sa building ay nakadepende sa purpose kung paano natin dinesign yung building. For example, yung kapag nag-design tayo ng building na classroom, na isang classroom building, iba yung kanyang live load sa another building, sabihin natin library, or to another building, office building. Iba yung maging live load kung iba-iba yung gamit ng ating building. Okay? So, ayun. So, yung pagbabasehan natin dito guys is yung section 205 ng NSCP 2015. So, according here, sa section 205.1, live loads shall be the maximum loads expected by the intended use or occupancy, but in no case shall be less than the loads required by this section. So again guys, yung nasa NSCP 2015 ay yung mga minimum na live loads na ginagamit natin for design. Okay? So kapag yung live load natin sa actual is greater than those reflected here in NSCP, yung actual yung ating gagamitin. Pero kung mas mababa yung ating actual, yung nasa NSCP yung ating gagamitin. Because these are the minimum na mga required na live loads. Okay, so dito tayo guys, section 205.3, which is called the floor live loads. According here, floors shall be designed for the unit live loads as set forth in table 205-1. This load shall be taken as the minimum live loads of horizontal projection to be used in the design of buildings for the occupancies listed, and loads at least equal shall be assumed for uses not listed in this section but
that creates or accommodates similar loadings. Okay? So, hanapin natin guys yung ating table 205-1. Ito yung nandito sa table na ito. Okay? So, yung title nito is Minimum Uniform and Concentrated Live Load. So, again, no, yung ating live loads ay nakadepende sa category or description or yung occupancy mismo ng ating floor. So take note guys, no, para paalala lang sa lahat, yung live loads ay i-apply natin siya sa floor or sa slab. Okay? So, dun natin siya i-apply. Specifically, dun tayo sa mga slab. Sa second floor, magsa-start. Sa third floor, sa fourth floor, and so on. Sa ground floor, hindi natin na-applyan ng live load kasi nakapatong yun sa lupa. Basically guys, kapag kayong ating slab ay nakapatong lamang sa lupa, hindi na tayo yung nagko-compute ng mga loads para dyan, no? Ang ginagawa natin is dun lang tayo sa second floor naglalagay ng mga loads, mga live loads, no? At saka sa third floor and so on and so forth. Yung slab sa may lupa, yung on-fill slab, no, ay hindi na siya kasama sa ating computation, no? Kasi nga nasa lupa. Maliban na lang of course kapag for example nagde-design tayo ng road or di kaya nagde-design tayo ng bodega, mga ganon, mga storage mga storage buildings, no, kasi mahalaga yung weight, no, kahit pa nakapatong yun sa lupa. Okay? Pero basically kapag ka buildings, usually sa second floor and upper yung ating nilalagyan ng live loads. Okay? So again guys, no, nakadepende sa user occupancy. So for example, no, we have here dining room and restaurant. Yung ating gagamitin na live load is yung uniform load na 4.8 kilopascal. Okay? So usually ang ating gagamitin dito is yung uniform load, no? Hindi yung concentrated. Pero merong nakasulat dyan sa NSCP guys regarding sa paggamit ng concentrated load. So basahin nyo na lang. Pero dito sa ating video, magpo-focus tayo sa uniform load. Okay? Sige. So again, no, kapag residential, for example, residential yung ating building, basic floor area natin is 1.9 kilopascal. Exterior balcony is 2.9 kilopascal. Decks or roof decks is 1.9 kilopascal and storage is 1.9 kilopascal and so on. So ang dami na nandyan hanggang item number 23, no? We can just choose later on para pag nagsosolve na tayo ng problem. Okay, so para maintindihan natin guys yung about sa live load, no, so isolve natin itong problem na ito. The floor of a light storage warehouse is made of 150 mm thick lightweight plain concrete. If the floor is a slab having a length of 7 meters and width of 3 meters, determine the resultant force in kilonewton caused by the dead load and live load. Ayun, okay? So kung naalala nyo guys, itong problem na to ay sinolve natin sa last video which was the dead loads. Okay? So ngayon, no, isasama natin sa resultant force yung live load. Okay? So sagutin natin guys itong problem, no? So again, no, meron daw tayong slab which has a length of 7 meters and a width of 3 meters and meron siyang thickness no 150 mm thick na lightweight plain concrete. Okay, so ngayon, ang ating gustong makuha dito is the resultant force which is in kilonewton which is caused by the dead load at saka ng live load. Okay, so again, no, yung ating gustong makuha dito is the R and that is the dead load, resultant ng dead load plus resultant ng live load. Okay, so ang gawin muna natin guys is sa dead load muna. Although na-solve natin to sa last na video, ulitin lamang natin kung paano natin isosolve ito. So again, this is a 150 mm thick na lightweight plain concrete. So kung titingnan natin dito guys, no, so we have here a floor fill na lightweight plain concrete and that is 0.015 kilopascal per millimeter. Okay? So, yun yung ating gagamitin. Para sa ating dead load, this is 0.015 kilopascal. Pag sinabi natin kilopascal, that is kilonewton per square meter. Then, per millimeter. Meron pa yun per millimeter, guys. So, ayun. Para maging kilonewtons na lang yung ating unit. So, take note yung ating target na unit no ay kilonewton. So, i-multiply natin dito yung ating thickness, which is 150 mm. Then, i-multiply natin dito yung ating 7 meter na dimension. And then, 3 meter na dimension. So, bali guys, no, the resultant dead load is equal to
47.25 and this is in kilonewtons. Ayun, okay? So, ito yung para sa dead load pa lang. Okay, so ngayon, dito tayo ngayon sa resultant ng sa live load. Ang sabi sa problem, ito nga daw ay light storage warehouse. Okay, so, again, take note guys, no, kapag ka live load yung ating sinusolve, nakadepende yan sa occupancy or sa use ng ating floor. Okay? So, ang sabi, ito nga daw ay light storage warehouse. So, kung pupunta tayo dito sa table 205-1, so, nandito yung para sa storage. Meron tayo ditong light and that is 6.0 yung ating gagamitin. Okay? So, take note, no? Yung ating unit dito is naka kilopascal or kilonewton per square meter. So, 6.0 kilopascal. Ang ating live load is 6.0 and this is in kilopascal or kilonewton per square meter. Okay? So, yung ating target na unit ulit is in kilonewton. So, i-multiply natin ito ng 7 meter by 3 meters. Okay? 7 meters by 3 meters. So, yung ating resultant na live load is equal to 126 kilonewtons. Okay, so ito na nga guys yung ating resultant na live load. So yung ating R which is caused by the live load at saka dead load is i-add lamang natin yung 47.25 kilonewtons plus 126 kilonewtons which will be equal to 173.25 kilonewtons. Okay, so yung ating final answer dito again is 173.25 kilonewtons. So, ayun. So, yun yung resultant force in kilonewtons which is caused by the dead and tsaka ng live load. Okay, so ngayon, no, isolve naman natin itong pangalawang problem. This is the last problem natin na example para sa live loads. So, itong example na to, isasagutin natin to, pero, no, mas malalim pa yung ating discussion nito in the future para sa tributary areas. The floor system of a gymnasium which has movable seats consists of a 130 mm thick concrete slab resting on 4 steel beams which has area of 9,100 square millimeters. Okay? That in turn are supported by 2 steel girders which has an area of 25,600 square millimeters as shown in the figure. Illustrate the live loads acting on beam BF and girder AD. Okay? So, meron daw tayo guys, no, floor system dito and yung ating floor system na to is para sa gymnasium which has movable seats. Okay? So, ngayon, itong ating floor ay supported by 4 na beams. So, ito, beam AE, beam BF, beam CG at saka beam DH. Tapos yung 4 na beams na yan ay nakapatong sa 2 girders. So meron tayong girder ABCD at saka EFGH sa ilalim ng 4 na beams na yon. Okay? So I hope na imagine nyo guys, no? Then yung 2 girders na yon ay nakapatong sa column na nandito sa A, sa E, sa D at saka sa H. So ayun, yun yung ating problem. So ngayon, yung tinatanong is, kailangan daw natin i-illustrate yung live loads na nag-a-act sa beam BF dito, sa beam BF na to, okay? And sa girder AD, ito yun, ABCD, okay? Sige, so let us now solve this problem. So again guys, no, so sagutin natin tong problem na to. So again, no, yung ating 4 na beams ay AE, BF, CG at saka DH. So sa 4 na beams na yan, doon nakapatong yung ating floor or slab. Tapos, yung ating 4 na beams ay nakapatong naman sa ilalim nun ay merong 2 girder na ABCD and EFGH. Okay? So, ngayon yung tinatanong dito is we have to illustrate yung live loads na nag-a-act sa beam BF at saka sa girder AD. Okay? Sige. So, ang gawin muna natin is hanapin muna natin yung live loads na ating gagamitin galing sa NSCP 2015. So, ito nga daw ay gymnasium which has movable seats. Okay? So, according to table 205-1, meron ditong theaters, assembly areas, and auditoriums, okay, na merong movable seats. Pero hindi sinabi yung gymnasium. Pero take note na meron ditong superscript na 3. Basahin muna natin kung anong sinasabi dyan sa superscript na yan. Ayun, so ang sabi dito sa superscript, assembly areas include such occupancies as dance halls,
drill rooms, gymnasiums. Ayun, so na-mention na sa gymnasiums guys. So, ibig sabihin, kasali dyan sa row na yan, yung gymnasium. So, again, yung gagamitin natin is eto, and that is movable seats, and it means 4.8 kilonewtons per square meter. That means kilopascal yung ating unit. Okay, so para maintindihan natin guys, no, yung situation dito sa ating problem, no, nag-drawing ako dito. So, again, no, ito yung ating point A, ito yung ating point E. So, ito yung ating beam AE. Then, ito yung B, ito yung ating F, then ito yung ating C, then ito yung ating G, then ito yung ating D, and then ito yung ating H. Okay? So, bali guys, itong apat na to na mga beams, take note, ito yung bumubuhat sa ating slab. So, meron tayong slab sa ibabaw netong apat na beams. So, meron tayong slab dito. So, sa ibabaw yung slab na yan ha. Tapos, bali guys, yung bumubuhat sa slab na yan is yung apat na beams na nandun sa ilalim. Tapos, sa ilalim naman itong apat na beams ay may bumubuhat na dalawang girders. So, meron tayong girder dito sa ilalim. Okay? Girder. Tapos, meron din tayong girder dito sa ilalim ni ABCD. So, again guys, no? So, yung girder ABCD at saka girder EFGH ay nasa ilalim nung apat na beams na nakikita natin na orange. Okay, so ibig sabihin guys, no, galing sa ibabaw, yung makikita natin is yung green na slab. Yung bumubuhat sa green na yan na slab is yung apat na beams na naka-orange, and then yung bumubuhat naman sa apat na beams is yung blue na dalawang girders. Okay, tapos yung bumubuhat dyan sa girders na yan is yung mga poste na nasa A, nasa D, nasa E, at nasa H. Okay, so yun yung ating ano guys, situation. Okay, sige, so again, yung ating gustong malaman dito is yung mga live loads lamang na nag-a-act sa beam BF, girder AD. Okay? So take note guys, no, sa actual, kailangan mo munang malaman kung ito nga ba ay one-way slab or two-way slab. Okay? So kasi iba-iba yung ating pag-distribute ng ating live load. Depende kung ito ay one-way slab or ito ay two-way slab. Ating basis dito lagi guys, no, kapag nag-determine tayo ng one-way or two-way is dinidivide natin yung ating longer dimension sa shorter dimension. So, yung ating longer dimension is 10 meters. Okay? I-divide natin siya sa shorter dimension, which is, ito yung ating shorter dimension. Isang panel yung ating i-compute, hindi yung isang buong slab. So, hindi yung 12 meters yung ating gagamitin, kundi yung 4 meters yung ating gagamitin. Ito yun, no? 4 meters man ito. So, 10 divided by 4, this is equal to 2.5. So, dahil nga 2.5 siya, lumampas siya ng 2, this is one-way slab. Okay? Pero, i-discuss pa natin ito guys in the future sa next na mga videos. Ayun. So, ngayon, kapag ka one-way slab ito guys, ganito yung ating paghahati-hati. Yung, di ba nga, yung nasa ibabaw ng ng apat na beams na to ay yung slab. So, kumbaga, yung isang malaking rectangular slab na yan, ang bumubuhat dyan is yung apat na beams. So, si BF, yung kanyang binubuhat na slab ay kalahati papunta dito, then kalahati papunta sa kabilang side. Okay? So, ibig sabihin guys, ito yung binubuhat ni BF. Okay? Then, yung kay CG, binubuhat niya is kalahati papunta dito sa may left and kalahati papunta dito sa may right. So, yan yung binubuhat ni CG. And, ibig sabihin nito, yung mga beams na sa gilid kay AE at saka kay DH, yung kanilang binubuhat ay kalahati lang, no? Kasi wala man silang other kalahati na side. Dito muna tayo kay BF. Okay? So, i-solve natin guys yung live load na pinapasan nitong si BF. Ito yun, no? Ito yung ating live load. So, this is W. Okay? So, ayun na nga, no? So, dahil nga kalahati from papunta dito yung pinapasan ni BF. So, ibig sabihin, ito is, kung 4 meters ito, ibig sabihin, ito ay 2 meters, tapos 2 meters din sa other side. Okay? So, para kay BF, yung kanyang papasanin na live load is equal to, again, 4.8 yung ating uniform live load. So, 4.8, this is in kilonewton per square meter. Naka-kilopascal kasi yun. Okay, so, i-multiply lamang natin siya sa etong width na to guys, etong width na yan yung ating i-multiply para makuha natin yung ating live load. So, this is 4 meters. So, ito is equal to 19.2 and this is in kilonewtons per meter. Okay? So, etong BF na to, take note, ang length niya ay 10 meters at ang ating live load dito is 19.2 kilonewtons
per meter. Take note ha, yung ating kukunin dito is the tributary width 4 meters yung ating i-multiply. Okay? So, baka kasi yung i-multiply nyo is yung 10 meters, mali na yon, no? Kasi yung 10 meters natin is yung length ng ating beam, no? So, hindi yun yung ating i-multiply, kundi yung tributary width ng ating load. So, that is 4 meters. Okay? So, ibig sabihin, ito na yung ating loading sa beam BF. Illustrate the live loads acting on beam BF. So, the live load acting on beam BF is 19.2 kilonewtons per meter. So, this is W sub L, live load. Okay? So, ayun. So, sige nga guys, so testing lang. What will be the live load that will act on beam AE? Okay? So, ito yung ating beam AE. Okay, so take note na yung ating beam AE ay nasa gilid. Ibig sabihin, yung kanyang tributary width dito is only 2 meters. So, ibig sabihin, para sa ating live load dito, the live load is equal to, this is 4.8 kilonewtons per square meter pa din guys, multiplied by the tributary width natin kay beam AE is only 2 meters. So, bale, this will become equal to 9.6. And this is in kilonewtons per meter. So, ito is 9.6 kilonewtons per meter. Ayun. So, yun yung ating live load para kay beam AE. Okay? So, sinob lang natin siya guys. Pero again, yung sagot natin para sa letter A ay itong nandito sa may left, no? Para kay beam BF. Dito na tayo sa live loads acting on girder AD. So, asan ba yung girder AD? Itong blue na nandito sa ilalim nung beams AE, BF, C, G, at saka DH. Okay? So, take note na yung blue na yan, ang pinapasan niya is yung beam. Okay? So, ibig sabihin, may direct contact sa kanya yung beam. Di ba nga, law of action-reaction? So, yung may direct contact kay girder ay yung beam AE, BF, CG, at saka DH. So, ibig sabihin, yung reactions galing sa supports natin. No? Itong mga reactions na to, ito yung ating ipapasa doon sa baba. Okay? So, law of action-reaction in Newton, kung ano yung nakakontak, dun lamang magkakaroon ng pagpasa ng load. Okay? So, ibig sabihin guys, no, ilalagay natin dito yung ating load. Itong load na to, ito yung reaction galing kay A. Ito yun, no? Kung ano yung reaction dito, yun yung ilalagay natin dito. Then, sa B naman, kung ano yung reaction dito sa B, yun yung ilalagay natin dito. No? And sa C, kung ano yung reaction doon sa may CG, yun yung ilalagay natin dito. And sa D, kung ano yung reaction doon sa may DH, yun yung ilalagay natin dito. Kung napapansin natin, no, si BF at saka si CG, pareho sila ng situation kasi pareho silang nasa gitna ng ating slab. So, ibig sabihin, kung ano yung reaction sa may B, yun na din yung ating magiging reaction sa may C. I hope naintindihan yung ibig kong sabihin guys, no? So, sige nga guys, no? So, ang gawin natin is i-compute natin yung reaction sa B at saka reaction sa F. Okay, so ang gawin natin guys, no, is i-compute natin yung reaction sa may B at saka reaction sa F. So, madali lang, this is symmetrical. So, ibig sabihin, nahatiin nung dalawang reactions na to yung load natin na 19.2. So, ayun. So, ibig sabihin, by summation of forces Y equal to 0, upward positive, pareho yung ating value ng R sub B at saka R sub F. So, sabihin na lang natin R yung dalawang yan. So, 2 times R, upward kasi yun, dalawa, is equals to 19.2 kilonewtons per meter multiplied by 10 meters. Okay, so makuha natin dito si R at this is equal to 96 kilonewtons. Okay, so ibig sabihin, ito ay 96 at ito is also 96. Okay, so ibig sabihin, R sub B natin na ipapasa dito sa baba is 96 kilonewtons. So, take note guys, ulitin lamang natin, no, yung situation ni BF at saka ni CG ay pareho. Bakit? Kasi pareho silang nasa gitna ng mga beams. Ibig sabihin, kung ano yung reaction sa B, yun din yung magiging reaction natin sa C. So, kung 96 kilonewtons si R sub B, 96 kilonewtons din si R sub C. No? Kasi magkaparehong beam man yung BF at saka CG. Pareho sila ng pinapasan na load. Okay? So, ayun. So, dito naman tayo guys sa isa pang beam and that is the beam AE. Okay? And yung beam DH natin, take note, yung ating beam DH ay kapareho ng situation kay beam AE. So, again, so dito tayo guys, no, sa beam AE.
So ngayon, ang kukunin lamang natin dito is the reaction at A or the reaction at E. Pareho lang itong values na to guys because this is symmetrical nga yung ating beam. Okay? So para sa pagkuha ng ating reaction, summation of forces Y equal to 0, upward positive. So 2R na naman, gagawin natin lang nating R, no? Kay pareho lang naman yung value ni R sub A at saka R sub E. So 2R is equals to 9.6 kilonewtons per meter multiplied by 10 meters. Take note, 10 meters yung ating length netong ating beam. Okay? So, ibig sabihin, R natin is equal to 48 kilonewtons. So, ayun. So, R sub A natin is 48 kilonewtons. R sub E natin is also 48 kilonewtons. So, ibig sabihin guys, no, ito is 48 kilonewtons. At ang sabi nga natin kanina, no, yung ating yung ating DH ay kapareho ng situation ni AE. So, ibig sabihin kung ano yung reaction sa A, ganun din yung reaction sa D, which is 48 kilonewtons din ito. Okay? So, yun nga guys, no. So, ito na nga yung ating illustration ng mga live loads na mag-a-act kay girder AD. So, ayun. So, ito yung ating final answer para sa letter B. Ayun. So, ito yung ating sagot sa letter A at ito yung sagot natin sa letter B. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung ibig sabihin, yung pag-solve nitong problem, guys. Kung meron kayong comment, guys, mas maganda kung meron kayong timestamp para alam ko kung saan lang yung mga specific point ng video na aking area review. Okay? So, that's it guys. So, I hope na nag-learn kayo sa video na ito. That's it. So, see you in the next video. Bye-bye! If this lecture has helped you, please like this video and subscribe to my channel. If you have any questions, you can comment below or send your questions to my Facebook page, Lectures ni Sir Mars. I will paste the link in the video description. You can also download the PDF of my lectures and PDF references for civil engineering by visiting my site. The link is also in the video description. Thank you again guys. Once again, this is Sir Mars and see you in the next lecture.